for today is Filipino model and actor Joros Gamboa. He shares his memorable experience in Dubai, performing for Global Pinoys and taping for The Missing Husband. Let's get to know more about him in this episode. Hi Joros! Welcome to Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast. Hi, Mr. How was your experience in Dubai? Ay, masaya. Masaya experience. Alam mo, first time ko sa Dubai. So, bilang first-timer dito, pag-welcome nila sa akin, talagang very warm. This is my first experience with GMA Pinoy TV to perform sa mga kababayan natin dito, sa mga natin kapuso. And nagkataon din, kumbaga blessed tayo na first time din na may mga nanood sa atin na dignitaries na nanood. And at the same time, sa mall. Kumbaga, pwede kaming bumaba. Dahil nga, iba nga yung culture dito, yung pagkahigpit. So, this time, parang yung first experience ko, nagkasabay-sabay pa yung ibang So, mas maganda yung impact sa mga tao, yung mas may connection yung show. Kasi, di ba, nakakapag-mall show ka rin, syempre, sa atin, no? Sa Philippines. Tapos yung na-experience mo rin dito, yung nag-mall show sa Burjuman Mall. May difference ba? O parang feeling mo nasa Manila ka rin, nasa Philippines? Parang nasa Pilipinas lang din talaga ako. Sa atin, pwede ka lumapit sa mga tao, humawak. Kasi yung una, yung binibrief kami, yung nasa Manila pa kami, bawal daw bumaba ng stage, mahigpit doon, bawal masyadong umano sa mga tao. Pero naging ending dito, parang rock concert eh. Parang, mas magulo pa. Oo, so sobrang saya. Coming here sa UAE, may mga expectation ka ba? Ako, dahil first time dito sa Dubai, sa UAE, mas ina-expect ko lang ma-explore yung culture, yung places and everything. How was it like working with GMA people? For me, it's the same. Kasi yung mga katrabaho ko rito, sina Rocco, kasama ko na sa Encantadia, sina Direk, kumbaga may familiarity na. At the same time, yung mga iba, sina Sophie, sina Yas, mga na-meet ko rin sila sa mga events, So, hindi siya yung first time talaga. Hindi ba mahirap ang adjustment? Like yung networks, parang culture-wise, may difference pa? Ako kasi tingin ko lang sa ginagawa ko, trabaho lang talaga eh. Siyempre, nag-iiba-iba rin yung sa production. Pero meron at meron din namang bago. Kasi siyempre, yung mga dating PA, nagiging EP na, nagiging boss na, nagkakaposisyon na yung mga dating OJT, tapos ngayon may mga position na. So, nakakatuwa lang na nakikita na, uy, ang tanda ko naman. Saan ka mas comfortable? Drama or comedy? Kahit saan. Ako, nag-enjoy din ako kapag drama. Pero yun nga, inaano nila sa akin, marami natutuwa, comedy. Mapapansin nyo naman sa... At saka mabarkada mo kasi, lahat kayo ganun eh. Oo, actually. Pero marami rin naman akong barkada na madrama. So, okay naman din, balanse naman. Sa akin lang, case-to-case basis yan eh. Hindi ako nag-ano sa isang genre. Sa material ako tumitingin kung ano yung material. Hindi na yung kailangan puro leading man ka, bawal kang maggantong role. Sabi mo nga, you embrace it, no? Kapag mga different roles. Eh, may iba kasi gusto nila pogi sila palagi. Depende kasi yun sa, sa character na pinoportray mo. Kapag kailangan mo pataba ka. Hindi naman pwedeng laging glamour ka. Bo, taong grasa ka, tapos may nose line ka. Diba? Tapos yung pilikmata mo, di ba? Ang hirap. Ang ibig ko sabihin, kung ano yung character mo, isa buhay mo. Kasi as a viewer, kapag napanood ko na, hindi ako convinced na terorista, o hindi ako convinced na pilot or doktor, kailangan sa buhay mo. Kumbaga, nakikita sa aura mo sa itsura. Ano pa yung mga roles na gusto mong gampanan? Ako kahit dahil simula nung nagsusulat na rin ako, saka nagdidirect, wala na akong pinapangarap na role. Kasi kapag ako yung magsusulat, nung character ko, maano ko pa yung story kung paano tatakbo. So sa akin, more on, hindi na ako sa character, sa role, tweetin, sa content dun sa palabas, sa message yung palabas, saka yung effect dun sa tao. So now you're into writing and directing, diba? Oo, pero mas mahirap maging director. Kumbaga kapag nagdidirect ako, hindi ako masyado makapagtambay kasama yung mga barkada ko. Tapos mas hands-on ako sa paggawa ng mga project. Ayoko mag-direct nang hindi rin ako yung nagsusulat. So may ganun ako.
So kapag minsan na-offeran ako kung mag-direct ng ganito, gusto ko rin may part ako at least para mas maganda yung flow. What's the secret to your longevity? Sa lahat naman ng trabaho, unang-una, kung mahal mo yung ginagawa mo, everything follows. Tapos ano yung purpose mo? Ba't mo ginagawa? Gusto mo ba sumikat? Gusto mo sa pera? Ano yung motivation mo? Tapos kapag gusto mong maging successful, alamin mo muna yung definition ng success para sa'yo. Dahil iba yung success sa'yo, iba yung success sa akin eh. And kapag nakuha mo na yung success, kailangan may kasama yung contentment. Then, dun sa mga projects na ginagawa ko, ang audition ko, iniisip ko sa next project, itong ginagawa ko ngayon. So, kailangan ko ito pagbutihan dahil ang titingnan nila itong huli kong ginawa. At the same time, yung basic na sinasabi, maging professional ka lang, saka marunong makisama, yun yung magpapatagal sa'yo. How do you define success? Case-to-case basis yan. Hindi pwedeng isa lang yung successful. Sa career mo, pwede kang merong kang goal, tapos kung ma-achieve mo yung goal na yun, yun yung success. Pero kailangan din yung commitment at the same time yung consistency sa ginagawa mo. Halimbawa, ang success ko ngayon, this month, makapagtrabaho na maayos dito, magawa maayos tong trabahon to, para may pang-enroll ako sa anak ko. Hindi ka ba gano'n? Success. So, laging hindi siya yung isa lang. Maraming branches yung success. So, nasa yan, kung ano lang yung uunahin mo. Global Pinoy. Feel closer to home with our all-time favorite shows. Fast Talk with Boy Abunda. 24 oras. Magpakailanman. Bubble Gang. Pepito Manaloto. And Kapuso Mo, Jessica Soho. You can also enjoy award-winning news programs, documentaries, lifestyle shows, and many more on GMA Live TV and GMA News TV. GMA channels are available in the U.S. through various pay TV providers. To know more, visit gmapinoytv.com/subscribe or follow us at GMA Pinoy TV on social media. Mga Global Pinoy subscribers ng GMA Pinoy TV sa US, Canada, Singapore at Hong Kong, you can now watch Kapuso shows on the go. Just download the mobile app of your pay TV provider and enjoy TV everywhere. In the US via Xfinity Stream, Spectrum TV app, Cox Contour app, and Optimum TV app. In Canada via Bell 5 TV, Rogers Ignite TV, and TELUS Optic TV. And in Hong Kong via the Now TV app. TV everywhere is available to existing GMA subscribers only. Contact your pay TV provider or visit gmapinoytv.com/subscribe to learn more. Joros talks about how he remains grounded and the lessons he has learned from his personal journey in the showbiz industry. How do you stay grounded? Etong trabaho natin, it's a privilege dahil sumisikat tayo dito, kumikita tayo maraming pera dito. Yung familiarity ng tao sa atin, laking bagay yun sa kanya, kaya mas maraming benefits na ano. Pero like any other job, trabaho lang to provide for my family, and lahat ng bagay pwede mawala na lang bigla. Kaya kailangan mahalin mo at ma-appreciate mo kung ano meron ka ngayon. So, trabaho. Hindi ba mahirap yon? Kasi maraming times, fame can get to your head eh. O yun na nga nangyayari sa... Kaya iba, bigat ng ulo. Kapag wala kayong ulo, ang sakit sa neck. So, kaya sa akin, kapag sa bahay ba lang, hindi ako artista. Yung mga non-showbiz friends ko, kapag kasama ko sila, hindi ako artista na Joros. Kumbaga, ako yung kababata nila ng grade school, high school, college na ano. Which is, I think, okay, di ba? Because you have to be surrounded by people who will treat you the way that they treated you before you became famous. Iba yung mga nagsasabi ng totoo sa'yo. Iba naman yung napapaligiran ka ng mga yes man na ano. Oo, ang galing mo. Puring-puri ka sa lahat ng ginagawa mo. Even sa mga kaibigan kong artista, ako kasi kaya derechahan naman ako makipag-usap sa kanila na sa biruan and everything. Hindi kami masyadong showbiz na usapan na parang, anong show mo ngayon? Anong yung mga hindi ganun yung mga ang usapan namin, normal na buhay. Alam mo, kami ni Rocco kagabi,
Di ba, ka-roommate kami. Kwentuhan kami siguro mga 3 oras tungkol sa mga anak namin. Yung mga yung mga videos, Right. yung mga, yung mga tips ko, sinasabi ko. Alam ba, kapag sa mga anak ko, hindi bababa ng 20 na I love you sinasabi ko. Yung finifeed mo lagi sila. Palakihin lang natin sa pagmamahal. Yung mga... Ang topic namin, 2 tatay kami nag-uusap. Hindi kami mga sirokot Right. Oo. So, ganun. Naalala mo pa ba kung ano yung nabili mo sa first paycheck mo? Hindi. Ang tagal na nun, ano? Hindi, kasi Pero kung ikaw ba, pag kumikita ka ng malaki, let's say kung may malaking project or endorsement, saan napupunta yung kinikita mo? Ngayon o dati? Ngayon? Or Sa asawa ko. Sa asawa ko. Lahat, may allowance lang ako sa kanya. Bibigyan lang ako allowance. Hindi kasi ako maluho. Hindi ako sa sasakyan, gamit, sa kahit anong bagay. More on yung... Siyempre, kapag kumita ka, pinakauna kong nabili na mamahalin is yung lupa sa tabi ng bahay namin. Doon sa bahay ng parents ko na pinatayuan namin ng gazebo, garden, Wow, yeah. So, yun yung parang Tapos, yung parents ko kasi sobrang supportive sa akin. Hindi nga una ako bibili ng sasakyan ko. Yung airpot ko yung bibilhan ako ng sasakyan na, ito naman para hindi naman nakakahiya na para maayos naman yung sasakyan mo, ganun. Sa akin, okay lang kahit Hindi ako maluho talaga. Okay. Kahit sa pananamit, mga simple lang. Ito, 47,000 lang to na plain white shirt. Ito, hindi. Celebrity owned na raw. Celebrity owned. Hindi, yun nga. Ito lahat ng suot ko, collab to. Collab. Thank you, mga ganon. Thank you. How do you prepare for your roles? Yun ba pag nakuha mo yung script, inaaral mo na siya agad, naiisip mo na agad kung anong gagawin mong atake dun sa role? Kung paano ako maghanda sa character ko, siyempre babasahin mo yung storya, tapos yung character mo, then may gagawin kang isang character na may touch of you. Ikaw ba yung type of actor na kapag nabasa mo, nagsasuggest ka, na alam mo parang hindi ganito to why not this? If you feel that hindi yun bagay na dun sa role mo. Even yung sa lines, syempre, respect din sa mga writer, sa director. Ganyan, okay lang bang ganito na lang kung paano i-deliver? Kasi mas madulas sa dila or mas pasok sa character na ini-envision ko. So, yun. What have you learned from your personal journey? Yung mga natututunan ko sa totoong buhay, yun yung na-apply sa mga ginagawa mong characters. Kaya mapapansin mo yung mga mas matatanda, mas maraming magagaling umarte na, syempre, by experience. Madali na silang humugot ng mga memories sa mga situation, circumstances sa buhay nila na i-apply sa palabas, sa character. Ay parang naalala ko to may gantong same scenario ako na-experience. Ipapasok mo lang yung scenario na yun sa story ng ng ginagawa ninyo. Ayun. Pero sa mga pinagdaanan mo, ano yung mga parang biggest lessons na, yung mga take-away mo? Ano mo na rin yan sa mga katulad mo or sa mga aspiring actors na gustong tumagal sa business katulad mo? Advice ko, malamang lagi na nila naririnig to, basic lang. Siyempre, yung pagiging professional, saka marunong makisama sa shoot. With everyone, in general. Alamin mo yung priorities in life mo. God, family, work. Purpose mo, bakit ko ginagawa tong show na to? Bakit ko ginagawa tong interview na to? Kasi ang purpose ko din sa interview na to, ma-share natin sa mga viewers natin yung mga important things like this. So, yun yung mga tanong mo sa sarili mo. Like ka mag-self-reflect every now and then. And, syempre, ito yung pinakapayo ko, ibigay mo lang lahat sa Diyos. Focus on Him and do everything through Him and for Him and you will never go wrong. Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast, is an original production of GMA International. This episode is produced by Gerald Vista and edited by Anton Taginod.